Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagkakatipon upang purihin ang Ama. Pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin. At mulit-muli dumulog ng ating mga minimiti at panalangin sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Hilingin natin na nawa ay maging katulad tayo ni Juan Bautista, ni Elizabeth at ni Zacarias na maging nagpapatotoo, saksi sa kalooban ng Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong may mabuting kalooban, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming
Sa ngalan ng Ama, maawa ka sa amin. Kat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilobong ang iyong salita na binalita ng anghel, ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wawasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan.
Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang lahat po ay magsitayo. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Padre. Ang tema po ng ating pagdiriwang ngayon ay tungkol sa pagpapatotoo sa kalooban ng Diyos. At isa nga pong huwaran ay si Juan Bautista. Pero kung babalikan ho natin ang mga pagbasa at ang mga nangyari sa buhay, lalo tigit ni Elizabeth at ni Zacarias, sila po ay mga maaring huwaran din at makita natin ang ating sarili sa pagpapatotoo, pagtugon, pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Si Elizabeth po, nang kanyang marinig ang kalooban ng Diyos para sa kanya, na sa kabila ng kanyang pagiging baog at katandaan, siya'y magdadala sa kanyang sinapupunan ng isang bata, ng kanilang maging anak, siya po ay nagpuri, siya ay nagpasalamat. At sabi nga niya, ay tinanggal ng Diyos ang aking kadustaan sa harapan ng
mga tao. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Nasabi po niya ito sapagkat sa thinking po ng mga Hudiyo, kapag ang babae sa mag-asawa ay hindi napagkalooban ng anak, ito daw po'y parusa. Ito po'y thinking ng mga Hudiyo na it's either parusa sa pamilya na siya ang nagsuffer or siya nakagawa siya ng mabigat na kasalanan. Ito po ang thinking nila. Kaya sa isip niya, nung siya ay pinagkalooban ng Diyos, sa kalooban ng Diyos siya ay magkakaanak, ang sabi niya, ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Kaya naman, noong siya'y nanganak at tinatanong kung anong pangalan, kanyang sinabi na ang ipapangalan sa kanyang magiging anak ay Juan. Kanya itong ipinahayag, binigyang katotohanan at pinapatotoo na ito ang kalooban ng Diyos, ito ang mangyayari sa aking buhay. Si Zacarias naman siya po'y nag-aalay sa templo. At maraming pagkakataon ay nakakarinig ng salita ng Diyos, nakakakita ng pangitain, at ito'y ipinapahayag sa mga tao. But para sa kanya, unusual, yung kanyang napakinggan nang sabihin ng anghel, kayo'y magkakaanak ni Elizabeth. Sabi pa, paano ko matitiyak na mangyayari ito? Samantalang baog ang aking asawa at matanda na. At dahil sa kanyang pag-aagam-agam, at dahil sa naghihingi siya ng tanda na mangyayari ang kalooban ng Diyos, sabi ng anghel, mabibingi ka at mapipipi. At marahil sa buong panahon na naglilihi si Elizabeth, pinagbubuntis si Juan, maaring from his doubts, nagbago yung kanyang paniniwala na talagang mangyayari ang kalooban ng Diyos. Maglilihi si Elizabeth at magkakaroon sila ng anak. Kaya anong time na tinatanong ng mga tao na dapat ay ipapangalan sa kanya, Zacarias Jr. sana, sapagkat ang mga Hudiyo po, ipinapattern ng kanilang pangalan na it's either from the father, Zacarias Jr. sana, or from the birthmarks, or yung katangian ng pinanganak. Halimbawa, yung mabalahibo, maputi, yan sila Laban, sila Esau at saka si Jacob, yun yung mga pangalan nila, galing sa katangian ng kanilang nung sila ipanganak, maputi, mabalahibo, etc. Kaya sabi ng mga tao, wala namang ganyang pangalan, walang Juan sa inyong pamilya. Bakit yan? Pinanindigan ni Zacarias, ito ang nasa kalooban ng Diyos. Kaya nung siya'y pinasulat, Juan ang kanyang pangalan. Siya'y nagpatotoo na ito ang kalooban ng Diyos, ito ang mangyayari. Mga kapatid, ito ang paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Sa mag-asawa, si Elizabeth at Zacarias, magkaiba man sila ng tugon, pero sa pagpapatuloy na kanilang buhay, pinahayag nila na mangyayari ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi imposible na sa buhay ni Juan Bautista, kanya ring pinatotohanan ang kalooban ng Diyos. Na dapat magsisi, na dapat ay tumalikod sa pagkakasala, sapagkat parating na ang manunubos, ang ating Panginoong Hesukristo. Silang buong pamilya, lalo tigit si Juan Bautista, ang huwaran ng pagpapatotoo ng kalooban ng Diyos ay mangyayari. Mga kapatid, pasyam na gabi ngayon na tayo ay nagninilay ng kung paano utay-utay na mangyayari ang kalooban ng Diyos. May dalagang maglilihi, magsisilang ng sanggol kay Maria, si San Jose, na sana ay hihiwala niya ng lihim si Maria. Pero sabi ng anghel, huwag kang matakot. Ang dinadala ni Maria ay anak ng Diyos.
At pagkagising niya, kanyang pinakasalan si Maria. At gayon din po itong sina Zacarias, sina Elizabeth. Kaya naman, si Juan na anak na mag-asawang Zacarias at Elizabeth ay nagpatotoo na mangyayari ang Diyos, ang kalooban ng Diyos at ang ating Mesiyas, ang ating tagapagligtas. Sa kanyang pagkakatawang tao, kanyang sinunod ang kalooban ng Diyos sa kanyang sarili bilang ating manunubos at kanyang ipinapahayag sa atin na tayo ay sumunod din sa kalooban ng Diyos at ito ay mangyayari. Ngayon po, sana ito yung natutunan natin. Ang magpatotoo sa kalooban ng Diyos. Na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, kapag tayo ay nagpasa ng krus, kapag ating sinunod ang Kanyang mga utos, mayroong buhay na walang hanggan. Kapag tayo ay napapagod, kapag tayo may problema, anong sinabi ng Panginoon sa salita ng Diyos? Lumapit sa Kanya. At kapag tayo ay nakatanggap ng biyaya, dapat tayo nagpapasalamat. Ito po yung mga bahagi ng kalooban ng Diyos na dapat mangyari sa ating sarili. So simulan po natin sa bahay. Nung kinasal ang ating mga magulang, kayo pong may mga asawa, ang kalooban ng Diyos para sa inyo ay hubugin ang inyong mga magiging supling ayon sa ating pananampalataya. Sana ho, gawin natin ito. Gawin ninyo ito sa inyong mga supling at yung mga nag-aalaga ng mga bata. Gawin natin ito. Sapagkat ito yung kalooban ng Diyos para sa ating nakatatanda at sa mga pinagtagubilinan ng buhay, lalo tigit ng mga batang hinuhubog sa ating pananampalataya. Gayun din po, yung mga tinanggap nating sakramento, na sakramento ng binyag, ipahayag natin at sa buhay ang pag-iwas sa kasalanan at pagpapahayag ng pananampalataya. Itong kalooban ng Diyos sa atin bilang mga binyagan. Nung tayo tumanggap ng kumpil, ang kalooban ng Diyos para sa atin maging saksi ni Kristo. Sa amin po bilang mga pari, kami ay maging presensya ng Diyos at magtalaga ng buhay sa paglilingkod sa sambayanan. At para sa bawat isa sa atin, meron tayong mga misyon, meron tayong mga responsibilidad na dapat nating gawin sa ating propesyon, sa ating bukasyon, saan man tayo tinatawag ng Panginoon. Dapat tayo po ay nagpapatotoo, nagsasabuhay ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ito pong mga katauhan mula ng kay Maria, kay San Jose, kay Elizabeth, kay Zacarias at kay Juan Bautista, sila po ay may kanya-kanyang misyon. May iba't ibang plano ng Diyos para sa bawat isa. Kanila itong tinupad. At ano po ang naging bunga? Ang buhay na walang hanggan. Kaya sana ho, sa ating pagpapatuloy ng paghahanda para sa Pasko ng Pagsilang, nawa, ang kalooban ng Diyos ay masunod. Nawa, maging halimbawa tayo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi ho niya tayo kakalimutan, hindi ho tayo mawawalan ng pagpapala. Makikibahagi tayo sa kalooban ng Diyos sa kagalakan na kapiling natin ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo na po ang lahat. Biniyayaan ng Panginoon ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth ng isang anak na naging tagapagpahayag ng pagdating ng manunubos ng tanan. Nawa ang bawat isa sa atin ay maging biyaya sa ating kapwa upang maging instrumento ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang tugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang ating Santo Papa, mga obispo at pari, ay maging tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan ay makapaglingkod sa ating bayan na naaayon sa turo ng Panginoon
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdaranas ng gutom, sakit, hirap at dalamhati ay lingapin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong may taglay na isang pusong hinubog sa pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga pamilya ay pagbuklurin at pagtibayin sa pagmamahalan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Upang tayong lahat na mananampalataya ay maging mga tagapagpahayag ng mapagbuklod na pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang lahat ng yumao ay makapagpahinga sa piling ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang ihatid ang iyong mapagbuklod na pag-ibig at kaligtasan. Dinggin mo ang aming mga panalangin upang kami itunay na makapamuhay na naayon sa iyong pag-ibig at kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Sa mga may dalang alay at love offering, maaari na pong humanay sa gitna. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana
ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina, ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos na kanyang kabiyak na pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madamang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakataong tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.